Yung mga tol, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So, kumusta kayo mga tol? Welcome sa ating YouTube channel, no? So, bago ako mga tol, update lang ako dito sa bahay mga tol, no? So, actually kakauwi ko lang, no? So, salamat naman at nakarating ako dito sa aming tahanan. So, kasama ko ngayon ang buo kong pamilya. So, bago yun mga tol, shout out ko muna lahat ng mga kamag-anak ko, no? Kasi may mga nung nakaraan ko kasi mga tol, videos, mga ilang buwan na sigurong lumipas, may mga kamag-anak kasi na nag-chat sa akin na magpa-shout out na sila at may banggit din yung mga apelyido nila, at may iba din na nagsabi, iwan ko lang kung sila ba ay kamag-anak ko din, gusto daw na magpa-shout out, baka sakaling kadugo ko rin sila. So nais din nilang malaman yung tunay kong pagkatao, yung apelyido ko, baka sakaling kamag-anak ko rin sila. So sa naalala ko lang mga tol, yung mga malapit lang, yung mga kakilala ko lang na kamag-anak, no? So unang-una, shout out ako sa lahat ng Torres family, at sa middle name ko, Abil family, at sa Iyog family, Singkay family, Dirigay family, at saka Oliveros family. So yung iba ay nakalimutan ko kasi, no? Yung mga iba kong kamag-anak, marami pa akong kamag-anak na hindi ko na ibanggit. So ito lang mga nalalaman ko, yung mga malapit, yun lang yung ibanggit ko muna. At sa lahat ng ating mga solid na tagahanga, sa patuloy na nagmamahal sa atin, patuloy na walang sawang pagsuporta, so shout out sa inyong lahat. Hindi ko muna banggitin yung mga pangalan nyo dito sa ngayon kasi hindi pa ako nakapagpaalam. Kung nais ninyo na ibanggit ko rin yung mga pangalan ninyo, ipaki-comment na lang o kaya paki-chat na lang para sa next na video ko ay ibabanggit ko na yung mga pangalan ninyo. So, pawanhin, sa ngayon hindi ko muna ibanggit dahil hindi ako nakapagpaalam. So, bago nangyari yun mga tol, no? Hindi po ako nag-explore. Sasagutin ko lang yung mga komento sa iba kasi parati daw ako nag-iisa. Ganito yung mga tol, sa time na yon ay hindi talaga ako nag-explore, no? Kasi katulad ng alam niyo, yung asawa ko ay kailangan kong ihanda o igayak, no? Kasi malapit na yung isilang ng aking anak, ng aking asawa, yung aking ikaapat na anak na nasa kanyang sinapupunan sa ngayon. So kaya hindi ako umakyat ng bundok mga tol para mag-explore. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako nag-explore. So sinasamahan ko at binabantayan ko yung asawa ko para sa kanyang panganganak ay nandito ako, dahil sa hindi natin inaasahang pangyayari, hindi inaasahang pagkakataon yung nangyari sa akin. So sa alam naman natin, katulad ng nakikita ninyo, kahit hindi ko man sabihin, pare-pareho tayong may pangangailangan, lalong-lalo na sa financial, about sa aking asawa at sa aking pamilya. Mga tol, na mag-sideline muna
bago ako mag-explore, no? Kasi plano ko kasi mga tol, hindi muna ako mag-explore after na sa panganak ng aking asawa, bago ako babalik doon sa ano, sa pag-i-explore, no? Yung nangyari mga tol, ganito kasi, may pinuntahan akong mga kasama. Yung iba ay nag-contact sa akin na may mabuti daw ang ano doon, mapagkakitaan. So, siyempre ako, kailangan ko din naman ng makakita o kumita para may magamit sa aking pamilya, lalong lalo na sa panganganak ng aking asawa. Kaya pumunta ako doon sa lugar na yun mga tol. Bundok din yun, pero nagpunta ako doon hindi nag-explore. Medyo napakalayo nga mga tol, no? Abutan tayo ng 3 araw bago tayo makarating doon sa area yun. Kasi yung bundok na yun mga tol, napakataas at napakalayo. Nung nagpunta ako doon, nagmimina ako mga tol. Bago kung nakita niyo yung previous ko ng mga video, yung nandun ako sa Sapa, nag-ano din ako doon, nag-flasher ako doon, no? Nag-ano ako ng ginto. Pero iba naman yung pinuntahan ko, yun, tunnel yun, no? Nagmimina ako doon sa tunnel, pumapasok ako sa ilalim ng lupa. Alam ko naman na delikado yung pagpasok sa ilalim ng lupa, lalong lalo na kung napakalalim at yung bundok ay delikado na rin ba, kasi yung pinasok naming tunnel o yung butas sa ilalim medyo lost track na kunting mo lang doon, pagkakamali mo, pwede kang mahulugan ng mga bato o kaya matrap ka doon sa ilalim. Pero hindi ko alintana yun, no? Kasi kung sa akin ay para may magamit ako sa pamilya ko. Kahit mapanganib yung pinasok ko, binabaliwala ko yan para meron akong magagamit o mapagkitaan, no? So, yung time na yun mga tol, hindi ako wala akong upload, no? Pero may mga videos ako, no? May mga videos ako, pero yun nga, walang signal. At yung time na yun ay may load naman ako, pero hindi ko nagamit kasi may mga area kasi doon na minsan may signal pero 1 bar lang yung signal, hindi papasok minsan. Minsan din ay wala talagang signal, no? Magdepende na lang sa area na madaanan ko. Uulitin ko, nagpunta ako sa bundok, hindi ako nag-explore, naghahanap buhay ako, nagmamining yung sa tunnel na pinasok ko. So buti na lang yung mga ginawa ko doon sa trabaho, nag-video ako, pero hindi ako nakapag-upload. Yun nga, walang signal doon. Yung nangyayari, habang andun ako sa ilalim, nakahukay kami doon ng yung tinatawag na bina or vita. Ano po ba yung vita, idol? Ganito yon. Yung lupa or yung bawat ng lupa ba, may kasi yun, bawat layer, yun ang sinusundan namin habang naghuhukay kami. Kapag kakita kami ng bita or bina, sinasampulan namin kung may ginto ba o wala. So yung nakuha namin, may laman talaga yun. Akala ko yung mga time na yun, yun na ang makapagbigay ginhawa sa akin, ma-solve natin yung pangangailangan sa aking pamilya. So sobrang saya ko sa mga time na yun mga tol, kasi nakakuha ako, pinaprocess ko, nakakuha ako ng ginto. So pagbaba ko mga tol, tinitiis ko yung 3 o 4 na araw, ilang oras na paglalakad hanggang makarating ako doon sa bayan para maipagbili o maibenta
ko yung ginto na nahukay ko o nahukay namin, kasi may mga kasama kasi ako doon, no. So, yung time na yun, naghati-hati kami, yung tinatawag na amalgam. Hindi pa na ano ba, mercurize pa yung ginto mga tol, no, na i-process namin. Hindi yung ginto na pagkakuha mo yun na kaagad, kasi nandun kasi yun sa mga bita, no. Ginagawa namin pinaprocess namin. Pagkatapos yung nakuha namin mga tol, hinati-hati namin. Pagkatapos uuwi kami. Yung time na yun na pag-uwi namin, so kanya-kanya na kami, no. So, yung mga kasama ko, iba din yung mga lugar nila. So, ang nangyari, hindi pa ako nakarating sa bayan. May kasi motor, may motor kasi na dumaan, nagtatanong sa akin kung saan ako papunta. Sinabi ko pauwi na. So, hindi ko akalain, akala ko iba yung intensyon niya. Pinapasakay ako hanggat sa umayag naman ako mga tol, kasi kung hindi ako sasakay sa kanila, iaabutin pa ako ng ilang oras bago ako makarating doon sa bayan. At pagka sa sobrang excited ko mga tol, sumakay naman ako, no, para mas mabilis akong makarating sa bayan at madali akong makauwi sa aking pamilya. So yun kasi alam kasi nila na nandoon ako sa area. Kapag pumasok ka sa area yun, wala ka talagang wala ka talagang ibang iisipin. Kung makakita ka ng tao na galing doon, yung iisipin mo talaga ay nagmimina, kasi walang pumapasok na tao doon na hindi nagmimina or naghahanap ng ginto, no? Kasi kasi yun, yung area yun ay wala pang masyadong pumapasok na tao yung area yun. Pero doon naman sa kabilang bundok, bali alam na ng lahat ba na medyo sikat na kasi yung area yun. Alam na nila na maraming nagmimina doon. Pero yung pinasok ko, hindi pa masyado o hindi pa gaanong kilala na sikat na mining area. So, yung ibig kong sabihin mga tol, kapag ka makakita ka ng tao na mula doon, so yung nasa isipan ng tao ay nagmimina ka. So alam na nila na kapag bumaba ay may dala talaga. So sa akin, hindi ko naman pinapakita, tinatago ko naman talaga yung ginto, no. Nilalagay ko talaga sa bag at binalot ko pa ng damit. So yun doon na nangyari mga tol, no. So hindi ko alam na yun pala ang magdadala sa akin ng kapahamakan. Yung pagbaba namin, nabutan kami ng medyo makulimlim na kasi yung kalangitan, kasi nasa bundok tayo. May humarang sa amin sa daan. So yun lang, parang parang na mental block ako ba. Hindi ko alam yung gagawin ko, kung saan ako tatakbo, saan ako dadaan, kasi kaliwat kanan yung bangin mga tol, no. Kung pabalik naman ako, medyo paangat yung bundok. So hirap talaga kung tatakbo ka. So pagod yung katawan ko. Bago ako nakasakay sa motor, ilang araw yung nilalakad ko mga tol bago ako naka-hitch. So yung motor na napag-hitchan ko, na nasakyan ko, naharang kami, no. Pero kasama siguro niya yan. Tama ka. Pagka isa sa papa, isa sa papa. Love ni papa, love ni papa. Yan na, sudah na dito ka.
So, andito pa naman yung ano mga tol na yung mga video na hindi ko na i-upload kasi pagkakaalam kasi ng iba, yung mga hindi nakapag subaybay ng aking mga videos, buong akala kasi nila na kaya nangyari sa akin yun dahil parati akong nag-iisa kapag nag-i-explore. So hindi ganun mga tol, no? Pinapaliwanag ko dito kung kailangan naman talagang ipaliwanag, no, para malaman din naman ng iba na hindi nakapagsubaybay ng ating video. So yun ang yung mga kaganapan, yung mga nangyayari. So mas mabuti pa siguro na mag-explore kaysa magpunta ako sa ibang area na hindi mag-explore, maghanap buhay. Hindi talaga natin maiiwasan na ganun ang mangyayari kasi 2 beses na kasi nangyayari sa akin yun, no? Nagtrabaho ako, naghanap ako ng mapagkitaan, tapos yun na hindi natin inaasahang pagkakataon tayo ba may mangyari sa atin na hindi maganda. So hindi naman na natin kagustuhan yung mga ganun mga talo, no? Nagkataon lang siguro. So, kung ako man lang, kung mag-explore man ako kahit mag-isa, hindi naman nangyayari sa akin yun na ganun, nahuli ako, no? Kasi nakapaghanda ako. Pero kapag nandun ako sa kasi kapag nagsa-sideline kasi ako mga tol, naghahanap buhay ako kasi yung isipan ko kasi mga tol nakapokus, nakatuon talaga doon sa hanap buhay ko. Kaya parang ako ba, mental block ako, hindi ko alintana yung mga nasa paligid, basta sa akin lang ay makapaghanap buhay ako, no? O, kaya minsan doon ako nahuhulog, no, sa patibong nila. Yung pumasok naman ako sa mining mga tol, may nagtatanong kasi na nasaan na daw yung yung anting-anting or agimat ko, no? Ganito kasi yun mga tol, kapag naghahanap ka ng ginto, pumapasok ka sa ilalim ng lupa or tunnel, kailangan mo talagang alisin yan. Hindi mo talaga pwedeng dalhin yan, kasi kung dalhin mo yan, sayang lang yung pagod, araw at oras mo na maghuhukay ka ng ginto na may dala kang ganun. Kasi wala ka talagang makukuha na ginto kapag may dala kang agimat or anting-anting. Kailangan alisin mo talaga sa katawan mo yan bago ka pumasok doon sa pagmimina. So hindi ko naman lubos akalain na yun yung mangyayari mga tol, kasi may mga kasama din naman ako. Pero iwan ko lang kung nasaan yung iba kong kasama. May medyo naman, kasama akong medyo magkasing kaedad ko lang, 2, at may ahid pa sa akin na medyo may edad-edad na, no? So bali 3 yung kasama ko doon sa tinatawag naming kubo-kubo namin doon, kasi doon kami nagluluto, no, habang kapag wala kami sa hindi na oras ng pagtrabaho, magpapahinga, doon kami nagluluto, doon kami natutulog. Yung isa naming kasama pumunta, kaya naging kami, bali 5 kaming lahat, no. Pero yung 4 na kasama ko ay wala pa akong update sa kanila kung nasaan sila. Medyo matagal-tagal na rin, kung hindi ako nagkakamali parang mag-iisang buwan na siguro o mahigit pa. Pero sa ngayon mga tol, uulitin ko lang, hindi muna ako aalis mga tol hanggat sa
hindi pa ako nakahanda sa aking asawa at hindi pa nailuwal yung aking anak. So this week na ilang oras o araw na lang ang hihintayin ko ay isisilang na ng aking asawa yung aking pang-apat na anak, mga tol. So madaling salita ay manganganak na yung asawa ko sa linggong ito. May tanaw mo dahil Si mama. sige, inanong si mama dito, ingon si papa. Bye bye. So yun mga tol, sana ay maunawaan nyo at kasi ina ni mama, tawag ka ni mama ina nga, yun si papa, ha? Yun na, babay na papa, tawag ka mama. So uulitin ko mga tol, maraming salamat sa inyo. Naway huwag sana kayo magsawang suporta sa lahat ng taga-subaybay. God bless po sa inyong lahat at magandang araw at ingat po kayo parati. God bless po. Bye bye.